Magandang araw po mga kabayan. Ah, Gaya po ng naipangako ko, ah, ito na po ang magsisilbing part 3 ng ating pinag-uusapan tungkol sa motor controls. Nung nakaraan pong pag-uusap natin, natapos na natin ang direct online starter. Ngayon naman po, pupunta tayo sa ah, reduced voltage starter. Gusto ko pong i-discuss o i-share sa inyo yung dalawang klaseng madalas na ginagamit. Ah, Ngayon pong session natin na ito, itong Y Delta Motor Starter at sa susunod naman po na session ay yung auto transformer start na reduced voltage starter. So magsimula na po tayo. Dito po sa example natin, dito sa Y Delta ah, reduced voltage starter, kakailanganin po natin ng mga sumusunod. Kailangan po natin ito, molded case circuit breaker. Ito po yung kanyang magiging main para po sa power supply. Kailangan po natin ng main contactor. Ito po, kailangan po natin ng delta contactor. Kailangan po natin ng Y contactor. Kailangan natin ng overload relay, syempre. Kailangan natin ng control MCB. Kailangan natin ng Y delta timer. Kailangan natin ng stop push button, itong pula. Ito namang green ay start push button. Kailangan din natin ng indicator lights na green para sa run status. Kailangan din ng red indicator light para sa idle status. At kailangan din natin ng orange indicator light para sa trip status. Siyempre, kailangan din natin ng 3-phase motor. Ito po ang 3-phase motor natin. Kailangan po 6 leads out, 6 na alambre o wire ang lalabas dito. 3 dito sa butas na to, 3 sa butas na ito. Pag-usapan po muna natin kung ano ba ang delta at saka Y. Dito po sa example natin na Y delta starter. Ang Y po, ito po ang magiging koneksyon ng motor kapag nasa starting condition siya. Pagka nag-start siya, naka-Y connection siya. Itong symbol na to. Sa ibang bansa, sa US, ang tawag nila rito hindi Y eh. Tinatawag nila to star. So, pagka tapos ng starting period niya, syempre, yung normal na takbo na niya, yung full load speed na niya, delta na siya itong symbol na to. So, ganito magiging connection niya, delta. Yan. Bale, yung motor kasi, dito sa Y delta na connection, meron siyang tatlong grupo ng stator winding ito. Isa ito, pangalawa, pangatlo. Dito naman sa delta, isang grupo to, at isang grupo ito. Pagka sinuplayan po natin ng kuryente itong Y na connection ng stator winding, ganito po ang magiging itsura. Yung ito po, itong side na to, itong kulay pulang ko na to,
Ito yung line 1 natin kasi 3-phase po kasi kapag ganito, pagka yung mga wide delta, 3-phase po lagi yan. Yung line 1 natin, i-connect lang natin dito sa terminal na to. Yung line 2, dito sa terminal na ito. Yung line 3, dito sa isang terminal. Ito po yung condition ito po ang connection pagka starting period ng motor. Ito po, ganitong kondisyon. Pagka yari po ng starting period at tatakbo na siya ng normal at rated speed niya, yung full speed, ito na po ang magiging connection niya. Ito, line 1, line 2, line 3. Yan na po. Ito pong delta na ito na stator winding ng motor at itong Y, yun din yun. Yun din yun. Iisa lang yan, iisa lang. So, ibig sabihin, itong stator winding na ito ay maaring ito yon, ito naman, ito yon, ito naman, yon. Nagbabago lang ng connection. Yun yung trabaho ng Y delta starter kung paano niya gagawin ito. Itong ganitong connection. Pag pinaghiwa-hiwalay na po natin yung stator windings ng motor, ganito po ang itsura niyan. Actually, kapag bumili tayo ng motor, ganito lang talaga ang itsura niyan. Bale, anim na alambre ang magiging connection niyan palagi. Tignan po natin na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyan po magkakaroon ng connection. Dito naman po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan po. Ganyan po ang kondisyon kapag bumili po tayo ng motor. Magkakaroon po ng 6 na terminal doon sa terminal box ng motor. Ang marking niya po doon maliwanag. Ganito po ang pagmamarking niya. Usually po, U1, U2. Yung isang stator winding. B1, V2. Yung pangalawa. Yung pangatlo, W1, W2. Yun din po ito. Inayos lang po natin. Pagka starting po, dito tayo sa Y, kailangan po itong V2, U2, W2 ay interconnected para makabuo tayo ng Y connection. Interconnected yan, tatlo na yan. Tapos yung line 1 na power supply natin, i-connect dito sa U1. Yung line 2 dito sa V1. Yung line 3 na connection, W1. Kapag sinuplayan po natin ganoon, tatakbo na po yung motor, starting period. Mabagal lang po yon. Mabagal. Papabilis po ng papabilis. Pag na-reach niya po yung 80% speed niya, magkakaroon po ng transition. Bibitaw po itong W2, B2 sa U2 na to sa pagkakakonect. Magiging delta na po. Ito pong W2 naman, saka U1 magkakaroon ng koneksyon. Itong W1 at saka V2 magkakaroon ng koneksyon. Itong V1 at saka U2 magkakaroon ng koneksyon. Yung line 1 dito ikakabit sa koneksyon ng U1 saka W2. Yung line 2 dito naman sa U2 saka B1. Yung line 3 dito naman sa connection ng V2 at saka W1. Maidagdag ko lang po tungkol dito sa Y delta starter. Kung bakit tayo gumagamit. Kasi po yung term na reduced voltage starter. Ibig sabihin po pabababain natin yung voltahe during starting period niya. Ang magiging epekto nun, kapag mababa ang voltahe, mababa rin ang kuryente. So, ganito po. Halimbawa po, pag naka-delta connection tayo, ito po kasi yung delta connection Pag delta, running, halimbawa po, ang rated voltage ng motor is 230 volts. Ayan. Running. During starting, pagka ganito po ang connection niyan,
Ang magiging rated voltage po niyan is hindi na 230. Pag Y connection po kasi, yung magiging voltage rating po nito pagka Y connection na is 230 volts times square root of 3. Papatak po na kanyan, na halos ang voltage rating niyan is 400 volts. Eh bibigyan mo lang siya ng 230 volts. So ibig sabihin, mas mababa yung voltaheng ibibigay mo sa Y connection kaysa sa nararapat na ibigay mo na 400. So pagbababa, ang kuryente na dadaloy mababa rin. Ang epekto naman nun, mababa rin na speed, mababa ang takbo. At ang magiging epekto nito ay ganito kasi po, pag ginamitan natin siya ng full load, halimbawa ang ating full load current is 10 amperes. Pagka ginamitan natin siya ng direct online starter, ang kanyang starting current po ay 6 times ng full load current. So papatak na 10 times 6 is 60 amperes. Ang laki po nun. Eh kung halimbawa 3 to 5 second ng starting period mo, di ang laking kuryente noon. Tapos kung marami halimbawa nasa factory at ang daming motor na ginagamit, patay buhay, magsasuffer po yung main ng power supply natin. So hindi po maganda yon sa transformer natin, sa mga panel board natin, switchgear. Ngayon po kasi kapag ginamitin natin ng Y delta, kumpara dun sa starting current na times 6, ang magiging starting current lang po niyan is roughly 30% nung starting current ng direct online. So pumapatak po na kung halimbawa ang full load current mo, full load current ng motor mo is 10 amperes sa direct online starter, ang kanya magiging starting current ay 60 amperes. Pag ginamitan mo siya ng Y delta, papalo po nun, nasa walang yun, 20 plus lang. Dahil 30% eh. O hindi po lalayo sa 20 amperes ang magiging starting current niya. So, ang laki po ng diferensya. Unahin po muna natin itong power wiring bago po tayo ron sa control wiring. So, gaya ng sinabi natin, ito yung delta, ganito magiging itsura kapag delta connection na. Yung W2 sa U1, kailangan magkaroon ng connection. W1 sa B2, kailangan mag-connection. B1 sa U2, kailangan magkaroon ng connection. Yan sa during ko na yan, running. Sa starting naman, sabi natin yung W2, V2 at saka U2, kailangan magkaroon ng connection. Paano natin gagawin yon? So, dito ngayon tayo. Wiringan na natin. Pero bago yon, andito na yung ating molded case circuit breaker. Ito na yung pinaka-main. Andito na yung main contactor natin. Ito, nasa ibaba niya yung overload. Kung paano ikabit yung overload, pinag-usapan na natin to nung nakaraang session. Ito yung contactor number 1. Ang kanyang symbol dito sa main contactor. Ito namang contactor to. Ito C2. Ito yung delta contactor. Ito yung running na. Ito namang Y. Ito naman yung Y contactor na to. Ito naman ang symbol to C3. So, ganito magiging connection po niyan. Tapos ito naman pala, itong control MCB. Ito. Yung load side nito, ito yung pupunta sa control circuit naman natin. Yung mga start, stop, push button na yan, timer, doon pupunta yan. So, pinag-usapan din natin yan nung last session. So, wiringin na po natin. Dito na po tayo sa molded case circuit breaker o yung main power niya. Wiringin natin. Yung kulay pula po uli, line 1. Yung yellow, line 2, line 3. Ayan na po. Tapos dito po, line 1 uli. Bigyan natin ng connection tong molded case circuit breaker. Saka yung, ang tawag dito, itong
itong main contactor, red, yellow, blue. Tapos, yung red po, i-transfer lang natin dito sa delta contactor, red, yellow, blue, blue. Ayan. Tapos po dito sa load side, ayan. Red, yellow, blue, pupunta sa motor. Dito naman po sa delta at saka sa Y contactor natin, yung red po may connection ito saka ito. Yung Y meron din siyang connection delta, tapos pupunta rin po sa motor. So paano po ang magiging connection niya ngayon? Magpunta muna tayo po sa delta. Ito pong i-establish muna natin to. Itong W2, U2 at saka B2 kailangan magkaroon ng connection. Ano po? Yan muna. W2, U2, B2. Kung mapapansin niyo po dito sa itong wires na ito, minarkahan na po natin yung W2 ng motor, itong pula. Doon mo siya i-terminate. Itong U2 naman na terminal dito sa motor, yung dilaw ang i-terminate mo ron. Okay? Tapos itong V2 na terminal sa motor, yung kulay blue. Ngayon, kailangan itong W2, U2, V2, kailangan magkaroon ng connection, di ba? Kasi ang initial connection niya, ganito lang. Magkakahiwalay pa lang. Ang magkasama lang diyan itong U1, U2, B1, B2, W1, W2. Ganon din po rito. U1, U2 magkasama, B2, B1 magkasama, W2, W1 magkasama. Bali tatlong grupo ng starting winding. Kaya ito po, kung mapapansin nyo po, dito sa starting contactor natin o Y contactor, ito pong tatlong terminal sa line side, yung red, yellow, blue, pinag-short po natin. Shorted siya ito. Ano ba yung pinag-shorted natin na terminal? Kung susundan po natin yun po yung ito, W2, U2, B2. Ito rin po yun. So, ibig sabihin, pag pinag-short natin itong tatlong wire na to at yung contactor binigyan natin ng power supply, tapos itong main contactor ay binigyan natin ng power supply, magiging kwan siya, magiging magiging Y connected na, starting na yon. Bali ganito po yun, ito po, bali ganito ang kalalabasan nun, bali ganyan. Yung line 1 sa U1, yung line 3 sa W1, yung line 2 sa B1. Itong W2, U2 sa B2, naka-connected kasi short dito O, itong line 1 naman na to, papuntang U1, kung susundin po natin tong dito sa circuit breaker, papuntang main contactor, ayun po yung red na yan, ite-terminate dito sa U1. Ito naman pong line 2 na to, i-connect po yan sa V1. Ito po kung susundin natin tong linya na to, papuntang V1 yan ng motor. Tapos yung line 3 naman, ito, yung line 3, sundan natin yung linya. Ayun, W1. Line 3, W1. So, okay na po yung kung natin, yung ating Y connection para sa ating starting. Pumunta na po tayo sa running, kung saan ang connection ng motor ay delta. Dito po tayo.
Pagka po delta, yung W2 po at saka U1 kailangan magkaroon ng koneksyon. Yung W1 at saka V2 kailangan magkaroon ng koneksyon. Ito pong V1 at saka U2 kailangan din po ng magkaroon ng koneksyon. So tignan po natin. So ito pong pula rito, kinonekta na natin sa U1. Itong dilaw, kinonekta naman natin sa V1. Itong W1 na blue, kinonekta natin sa W1 ng motor. Tapos ito namang dito naman sa delta, ito kung umikot lang yung wire dito sa delta o sa running contactor na, yung U2 na terminal ng motor, yung pulang kinonekta natin. Ito naman dilaw, yung pulang alambre kinonekta natin sa W2. Yung dilaw naman na alambre kinonekta natin sa motor terminal na U2 at saka yung blue sa V2. So halimbawa, dahil running na siya itong running contactor o Y contactor, naka-disengage na to, wala na tong power supply, so nakabitaw na yung kanyang contact. Ito ngayon ang magkakaroon ng power supply, close it contact nito saka yung contact nito. So ito may power na pupunta diyan, may power na pupunta diyan. So tignan po natin kung ano mangyayari. Sabi po rito yung W2 kailangan na kumonekta sa U1. Tignan po natin. Itong W2 po na to, na pula. Sundan po natin ito, W2. Yan po, ganyan pula. Sa U1 po papunta. So magkakaroon sila ng koneksyon. Ito naman pong W1 at saka V2, kailangan po magkaroon ng koneksyon. Ito ang V2 po, itong kulay blue. V2, itong kulay blue na to. Susundin po natin to. V2. Ayan po. Papunta sa W1. So W1 at saka V2 magkakaroon ng koneksyon. O sa ano pa, itong U2 at saka V1 naman. Yung tama, U2 at saka V1. Sundan natin yung dilaw. So itong dilaw nakakonekta sa U2 ng motor. Sundan natin. Papuntang V1. So ibig sabihin, magkakaroon siya ng koneksyon. So delta na siya. So ito na po ang magiging itsura niya ng delta connection. Yung W2 at saka U1 mayroon siyang koneksyon. W1, V2 mayroon siyang koneksyon. V1 at saka U2 mayroon siyang koneksyon. Yung line 1 nakakonekta sa W2 saka U1. Ito po Yung line 1 na to, kung mapapansin nyo, nakakonekta siya sa U1 at saka W2. So yung line 3, ganoon din po sa line 3 na W1 V2. Yung line 2 po sa V1 U2. So yan po. Punta na po tayo rito sa diagram ng control circuit ng Y delta starter. Nga po pala, ito po yung line 1 at line 2 na ito po yung galing sa load side ng control MCB. Ito po line 1 saka line 2. Mamaya po makikita nyo i-wiring natin isa-isa. So ang legend po yung T, Y delta timer. Itong C1, ito ang main contactor. Ito ang kanyang holding coil. Ito naman ang kanyang auxiliary contact. Ito rin, auxiliary contact. Itong C3, Y contactor. Ito, yung C3. C3. So, ito namang, itong ganito symbol.
para sa indicator light. Run, tumatakbo na yung motor. Ito naman idle pag nakatigil. Ito naman pagka may trip. Pinag-usapan na po natin to nung nakaraang session. Andito naman po yung stop push button natin. Ito, normally close siya. Yung start push button naman, ito. So, meron pong ilang linya ito o rung na tinatawag. Iisa-isahin po natin. Isang rung, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. So, meron siya pong 7 rung. Unahin muna natin, i-wiring muna natin itong nandito. Line 1 po ito. Line 1, pupunta siya ng overload. Normally close contact, 96. Tapos, yung terminal number 95 niya, pupunta siya ng start push button. Yung kabila ng start push button, pupunta ng stop push button. Yung kabila, pupunta ng terminal 2 ng timer. Tapos, yung kabila, yung number 7 terminal ng timer, pupunta ng line 2. Ito po nga pala ito, mga holding coil ito. Ito holding coil ng timer, yung mga bilog. Holding coil ng contactor number 1, holding coil ng contactor number 3, contactor number 2. Holding coil. Itong mga ganito, mga normally close contact yan. Ito, normally close contact ng timer. Normally open contact ng timer. Normally open contact ng contactor 2. Normally close contact ng contactor 1. Normally open contact ng overload relay. Normally close contact ng overload relay. Normally open contact ng contactor 1. So, i-wiring na po natin. Dito lang po muna tayo. Tignan po natin yung wiring ito. Itong unang rung na ito. So, ito na po yun. Yung unang rung. Ito po yung control MCB. Ito yung line 1. Oh. Ito yung line 1. Papuntang normally close contact ng overload relay. Terminal 95 and 96. Yun. Papunta rito. 96. Ito naman 95. Sabi natin pupunta ng push button. Ayan. Start. Oh. Yung kabilang terminal ng start push button. Sabi natin pupunta sa stop push button. Yung kabilang terminal pupunta sa terminal number 2 ng timer. O, yung kanyang holding coil. Yung terminal 7 ng timer is pupunta na sa line number 2. Tungkol nga pala sa timer, itong ginagamit na natin Y delta timer. Ito yung kanyang pinaka-diagram. Ayan o. Ito. Yung source niya o yung kanyang holding coil is terminal 2 and 7. Yung instantaneous contact niya is terminal 1 and 3. Yung kanyang timed contacts is para sa normally open 8 and 6. Yung timed contact naman niya, normally close, 8 and 5. Ayun. Dito naman po tayo sa rung number 2. Itong rung number 1 po, tapos na tayo. Ano ba ang nasa rung number 2? At dito tayo sa linya na to. Meron tayong normally open contact ng contactor number 1. Terminal 14 saka terminal 13 nakaparallel sa start push button. Okay, tapos ito namang holding coil ng contactor number 1, yung A2 niya nakakabit dito sa stop push button, yung pagitan ng stop push button sa timer, ito. Tapos yung A1 naman niya sa line 2 na ng contactor number 1.
Ito na po yung ating diagram ngayon. Sabi natin kanina, yung normally open ng contactor number 1, itong terminal na ito, ay nakaparallel sa start push button. Ito na. Ayan o. Yan. Saka ito. Siya, ayun o. May connection siya ron. Nakaparallel siya. Okay na tayo doon. Tapos, yung kanya namang tawag dito, yung kanya namang holding coil ito, terminal A1 at saka A2. So, yung A1 niya, sabi natin nakakonekta sa line 2. Ayan o. So, tapos yung A2, nakakonekta sa pagitan ng timer at saka ng stop push button. O, ayan o. Okay na. Dito na po tayo sa pangatlong rung. Ito. Dito naman tayo ngayon. Dito meron ng normally open normally close contact ng timer. Ito, terminal 8 and 5. Yung 8, nakakonekta sa holding coil ng contactor 1. Saka sa holding coil ng timer at saka sa pagitan ng stop push button. Yung terminal number 8. Yung terminal number 5 naman, nakakonekta sa A2 ng contactor number 3. Tapos yung contactor number 3, yung kabilang side, sa A1 naman, nakakonekta. Line 2 na, ito na, line 2. Ayan. Tignan natin. So, ito na ngayon na nangyari. Ito na, yung contactor number 3 natin ngayon, no? Yung tawag dito, itong A1, yung holding coil niya, nakakonekta sa tawag dito, line 2 ng control MCB. Tapos yung A2 naman, pumunta na dito sa terminal number 5 ng timer. Yan yung normally close contact ng timer. Tapos yung kabilang side naman ng normally close ng timer kasi common siya eh. Kung mapapansin na rin natin dito, common 8 and 7 and 8, common no. Ito yung connection point oh. So common, ito na siya oh. Yan. Dito na po tayo sa rung number 4. Saan ba? 1, 2, 3, 4. Ito. Kung saan yung normally open contact ng timer, terminal 8 and 6. Ito. Yung 6 nakakonekto dun sa holding coil ng contactor 2, A2. Yung A1 naman sa line 2. Tapos yung terminal 8 ng normally open contact ng timer, nakakonekta sa push button sa kabilang side. Parallel din siya sa C1, no? Normally close ng timer natin. Ito na yung contactor C2. Ito yung holding coil niya, A1 saka A2. Yung A1 konektado sa line 2. Line 2, no? Yung kanyang A2 naman, ito na yung sabi natin kanina, papuntang normally open contact terminal number 6 ng timer. Terminal number 6. Normally open contact ng timer. Dito na po tayo sa rung number 1, 2, 3, 4, 5. Ito po. I-connect na naman natin yung normally open contact ng contactor number 2 sa run light. Yung 14 dito uli. Yung 13 nakakonekta sa run light, yung indicator light, yung kabilang side na
indicator light sa line 2. Ito na po yung indicator light. Yung line 2 po, nakakabit dito sa kabilang terminal ng indicator light. Yung kabilang side naman, nandito sa normally open contact ng contactor number 2. Yung kabilang side ng contactor, dito naman siya nakakonect. Dito rin. Push button sa kabilang side ng push button. Ito naman pong idle light. Yung red na light. Nakakonekta po siya sa normally close contact ng contactor number 1. Diretso po rito sa line 1, terminal number 22. Yung terminal number 21 papuntang red light, diretso naman sa line 2. Ayun line 2. Ito po, yung red light yung kabilang side, diretso ng line 2, yung kabilang terminal ng red light, diretso ng line 2, ayan So yung kabilang side naman, pupunta sa normally close contact ng contactor number 1. Ito yung contactor number 1, Yun, yung kabilang side, ito na, kumonekta rito, diretso na sa line 1. Yung panghuling rung natin, ito, yung trip light. Siyempre, kukonekta dapat sa overload yan kasi pagka nag-overload, kailangan umilaw yan. Konektado sa normally open contact 97 saka 98 ng overload. Diretso sa line 1, overload. Tapos yung trip light, line 2. Ito na ito na yung yellow, orange indicator light, trip. Nakakonekta siya sa normally open. Ito terminal 97 and 98 ng overload relay. Tapos itong kabilang side may jumper, diretso sa ng line 1. Ayun. Yung line 2, ito naman, kabilang side is pumunta na ng line 2. So, i-analyze na po natin. So, dito po sa kaliwa, andito ang ating power wiring. Andito rin po yung mga connection para at least makita natin kung magkaroon tayo ng idea kung paano mangyayari pagka pinagana natin. So, dito sa ating power wiring, andito yung ating molded case circuit breaker. Para sa main power supply, andito ang contactor number 1 o yung kanyang main contactor. Dito ang contactor number 2 o delta contactor o ang running contactor. Dito ang contactor number 3 o Y contactor o starting contactor. Andito yung motor. Andito yung control MCB. Yan sa power. Dito naman sa control diagram o control circuit. So, andito naman po yung start push button. Ito, normally open siya. Stop push button. Ito po yung symbol ng timer. Holding coil ng timer. Yan. Ito po yung timed normally close contact ng timer. Ito po yung timed normally open contact ng timer. Tapos ito po yung contactor number 1 holding coil. Contactor number 1 normally open contact. Contactor number 1 normally close contact. Ito rin po yung contactor number 3 holding coil. Contactor 2 holding coil. Contactor number 2 normally open contacts. Run indicator lights. Idle indicator light at saka trip indicator light. So, tignan po natin kung ano mangyayari. I-press ko po itong start push button. Pag press ko po nitong start push button, by the way nga pala, itong line 1 na to, ito po,
konektado rito sa line 1 ng load side ng control MCB. Ito namang line 2 is connected naman dito sa line 2 ng control MCB. Ayun po. So, sige po. Halimbawa po, i-on na natin tong main circuit breaker natin ito. I-on natin to at saka i-on din natin tong control MCB. Pagka-on yan, wala pa pong power dyan kasi naka-disengage lahat ng mga holding coil ng contactor. Wala pang power dyan. Ang power lang natin ay mula rito hanggang dyan. Dito may power na rin. May power na rin dyan. Saka may power na rin dyan. Pag in-energize natin ito, magkakaroon na ng power dito. Ayan. So, halimbawa, nag-press tayo ng start push button ito. Pag press ko ng start push button, ano mangyayari? Dahil close yan, magkakaroon ng current flow dito. Ma-energize ang timer, holding coil ng timer to, ma-energize. Ma-energize din ang contactor number 1 at ma-energize ang contactor number 3. So, anong ibig sabihin nun? Pag na-energize yung contactor number 1, ito sasara, magkakaroon ng power dito. Pag na-energize itong contactor number 3, ito sasara, magkakaroon din ng connection papunta dyan. So, ang power, manggagaling dito, papunta dyan, papunta ron. Pagka ganung connection po, Y connection yun na pinag-usapan na po natin kanina. Sabi natin kanina, pagka ganung connection is Y. So, starting po. Yun yung starting period niya po. So, nasa starting tayo. Ituloy po natin. So, halimbawa, yung timer setting natin is 5 seconds. Umabot na ng 5 seconds. Itong time contacts normally close ng timer after 5 seconds, bubukas. Pagbukas nito, yung contactor number 3, itong Y contactor, madede-energize yung holding coil niya, bibitaw. Tapos, itong normally open naman ng timer, time contact niya, ay close after 5 seconds. At the same time din ito, pagka bumukas itong contactor number 3, dahil dito sa normal close ng timer, ma-energize naman itong contactor number 2 dahil sasara to. So, ibig sabihin, pag na-de-energize itong contactor number 3 after 5 seconds, ma-energize naman itong contactor number 2. Pagka ganun po ang sitwasyon, may power tayo rito. Saka may power tayo dyan. Yung ganun pong connection, delta na yun. So, tumatakbo na po yung motor. So, after 5 seconds, nasa full speed na po siya. So, tuloy po natin. Pagpalo po ng contactor number 2, kasi itong contactor number 2 na to, itong normally open contact, sasara rin yan. Ibig sabihin, may energize itong indicator light na green. Ibig sabihin, tumatakbo na po yung motor. So, ayun po. At the same time, yung idle light, kasi ang initial condition ng idle light is nakailaw siya eh. Kung mapapansin mo natin, itong line 1 directly connected dito eh. At the same time, mamamatay naman itong idle light. Kasi kaninang nagkaroon ng power yung contactor 1, bumukas na to eh. So, ibig sabihin, yung idle light mamamatay, mabubuhay naman yung run light. Ano, ibig sabihin tumatakbo na yung motor. So, pindutin po natin yung stop push button. Pag pindut po natin ng push button, madede-energize po yung timer. Yung holding coil ng timer, madede-energize yung holding coil ng contactor number 1. Madede-energize yung contactor number 2. So, ibig sabihin po nito, bibitaw itong contact dito sa contactor number 2. Contactor number 1. Titigil po yung motor kasi mawala ng power supply.
At the same time, yung contactor number 2, yung itong normally open contact, babalik sa dati niyang position. So mamamatay itong indicator light na green, meaning hindi na siya tumatakbo yung motor. At itong holding coil naman ng contactor number 1, babalik sa dati niyang position. So mako-close to, iilaw ngayon itong red indicator lights, ibig sabihin nakatigil na yung motor. So ganoon lang po. Yun na po. Subukan po natin i-start ulit. Halimbawa, in-start natin siya. O ganung kondisyon na naman po. At nagkaroon ng overload. Kasi po pagka tumatakbo yung motor, di po ba contactor number 1 naka-energize. Ito, contactor number 1. Contactor number 2 naka-energize din. O, tapos nakailaw din tong run light na to. Yun po ang condition. Yun po ang sitwasyon kapag ka tumatakbo na yung motor ng running na siya. Tapos na siya sa starting. Halimbawa po, habang tumatakbo yung motor, nagkaroon ng overload. So, pagka nagkaroon po ng overload, halimbawa, tumaas ang amperahe dito sa motor, itong overload relay po, masesense niya, yung overload contacts niya po, magre-react yun. Itong overload na to, bibitaw. Itong overload relay na to, itong overload normally close contact mag-open, itong overload normally open contact mag-close. So anong ibig sabihin nun? Pag ito bumitaw, itong overload na to, overload contact na to, madede-energize yung timer C1 at saka C2. Pag na-energize yon, bibitaw itong contact nito, saka to mamamatay, mawawala ng power supply itong motor, titigil. Pag tigil ng motor, ma-energize itong trip light dahil sasara itong overload relay nito, iilaw yung green. At the same time, yung idle light nakailaw din kasi yung contactor number 1 ba na normally close contact, babalik sa dati niyang position. So pagka nag-overload po, titigil yung motor, iilaw yung idle, meaning naka-stop yung motor, at iilaw din yung trip indicator light, meaning may problema yung motor. So, ganoon lang po. Yun po. Actually po, ang power wiring ng Y delta at saka control wiring niya, diagram niya, ay maraming variation. Isa lang po itong ginamit natin na variation. Yung iba po, may nakita pa nga ako. May dalawa lang ang ginagamit na contactor pag Y delta. Kaya lang po, pagka dalawang contactor lang ang ginamit mo, lagi pong may supply yung yung tatlong side ng tatlong terminals ng motor. Meron pong gumagamit ng ganon. Tapos meron din pong gumagamit minsan itong tatlong connection po na ito na between contactor 1 saka 2, itong jumper po na to. Dito naman sa ilalim, inilalagay, meron din pong ganon. Lalo na po dito sa control circuit, maraming variation din dito. Iba-ibang klase din po. Iba-ibang klase. Depende po sa nagdi-design ng control. Marami po pagka iisipin nyo po, maraming pwedeng gawin dyan. Maraming variation din yan, iba-iba. So, sana po may natutunan kayo maski papano dito sa video natin ito, itong part 3 ng motor control natin. So, sa susunod po, part 4, i-discuss ko po yung automatic auto transformer start. Reduced voltage starter din po yun. Kadalasan din pong ginagamit yon sa mga motor. Ito, dalawa po kasi ang madalas ginagamit sa reduced voltage, itong Y delta at saka itong auto transformer start. So sa part 4 po ng motor controls natin, yung pag-uusap natin, yun po ang i-discuss ko. So, tapos meron din po tayong simulation sa susunod. Meron po kasi akong software na ginagamit sa PLC
na pwede nating gamitin pang simulate ng circuit. Doon po makikita rin natin kung paano. So, kung nagustuhan nyo po yung video, sana po i-subscribe nyo naman itong channel na ito. Tapos paki-like na rin kung hindi naman po at medyo meron kayong tanong, comment nyo lang po sa ibaba para masagot ko po kayo. Pwede nyo rin po akong i-message tapos pag-usapan natin, magpalitan po tayo ng wiring diagram. So, ganun po. Maraming salamat sa inyo.